Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Mga opisyal sa barangay ug publiko gipanawagan sa PNP magtinabangay aron masiguro ang luwas nga pagsugat sa bag-ong tuig. Publiko gipasidanan dili magpabuto aron malikayan ang sunog. Rehabilitasyon ug infrastructure projects tutukan ni Governor Pamela Baricuatro ug Mayor Nestor Archival sa tuig 2026. Kapin 300 ka mga suspitsado sa lain-laing krimen nadakpan sa PRO7 sud sa usa ka semana nga operasyon. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayri 47. O karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, Philippine National Police ni hangyo sa mga opisyal sa barangay ug sa publiko nga motabang aron masiguro ang luwas nga pagsugat sa bag-ong tuig. Ang kasayuran ihatod ni Randy Gurion. Nanawagan ang Philippine National Police ngadto sa mga opisyal sa barangay, lukop nasod ug sa publiko nga motabang aron masiguro ang luwas ug malampuson nga pagsugat sa bag-ong tuig. Subling gipahinumduman ni PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Merencio Nartates Jr. ang publiko nga ipaniguro ang luwas nga pagsilibrar sa bag-ong tuig. Kini tungod kay base sa record, dunay dili mominos o sa kagatos ka mga individual nga nabiktima sa pabuto karon nga wala pa ang bag-ong tuig. Subay niini, nanawagan ang hepe sa kapulisan sa publiko nga likayan gyud ang paggamit sa pabuto alang sa ilang kaluwasan. Samtang gihagit niini ang mga leader sa barangay nga mahimong aktibo ug idili ang paggamit sa illegal nga pabuto sa pagsugat sa bag-ong tuig. Gitataw nga gidili gihapon ang paggamit sa pabuto sama sa Watusi, Lulu Thunder, Pop Pop, Atomic Triangle, Plapla, Mother Rockets, Piccolo ug ang Goodbye Philippines. Randy Gurion, CCTN News. Padayon ang pagpahinumdum sa Mandawi City Fire Station sa mga residente sa fire safety tips aron malikayan ang sunog ilabi na karong pagsugat sa bagong tuig. Nagpakatap sila og mga personnel aron paghatag og mga leaflets sa mga individual nga nagkadaiyang lugar sa syudad. Nagpahigayon usab sila sa mga uplan paalala iwas paputok campaign ug pagpasalamat sa mga fire brigade teams volunteers o ingon man sa emergency responders sa ilang pagsuporta sa kampanya. Tinguha nga malikayan ang disgrasya karong bagong tuig ug magpadayon ang malinawon nga kasaulugan. Nag-una ang stroke o atake sa kasing-kasing sa mga natala nga mga non-communicable diseases karong holiday season. Kini base sa labing uwahi nga report sa Department of Health gikan sa Disyembre 21 hangtod na sa 28. Diin moabot sa 190 ang kinatibuk ang kaso sa non-communicable diseases ang natala sa mao nga pitsa. Sa maong gidaganon 118 ka mga kaso mao ang acute stroke o brain attack. Samtang 49 ka mga kaso sa acute coronary syndrome o heart attack ug 23 ka mga kaso ang natala usab sa asthma.
Nakatala ang Department of Health og moabot sa 376 ka mga insidente sa bangga diha sa kadalanan karong holiday season gikan sa Disyembre 21 hangtod na sa Pitsa 28. Kini moabot sa 5.76% ang mas minus itandi sa susamang mga panahon sa tuig 2024. Labing taas nga na record sa road crash didto sa Region 2 nga gisundan usab kini sa Region 4A ug sa Region 5. Samtang mga lalaki ang anak edad gikan sa 15 hangtod na sa 29 anyos ang mga nalambigit sa aksidente sa kadalanan. Sagad sa mga insidente gilangkuban usab sa mga motorsiklo nga moabot sa 73%. 84% niini way nagsulob o kun wa magsulob og safety accessories samtang 13% usab nagdrive nga hubog. Samtang kadaghanan sa mga Pilipino mapasalamaton sa ilang panglawas sa tuig 2025. Kini ang nakita sa survey gikan sa social weather stations nga gihimo niadtong Nobyembre. Ang kasayuran nihatod ni Gian Navarro. Sa gipagawas nga social weather stations kon SWS survey nimbaguhay lang, nagmapasalamaton ang kadaghanan sa mga Pilipino alang sa maayong panglawas ning naghinapos nga tuig 2025. Gikan sa libuan ka mga hamtong nga nitubag sa mahong survey, anaa sa 45% sa mga Pilipino ang himong thankful diin mas ubos itandi sa 47% nitong 2024 o 51% nitong 2023. Kung isgutan ang ubang aspeto, asa usab sila nagmapasalamaton, ana sa 29% sa mga Filipinos ang miingon nga maayo ang ilang pamilya ning tuig 2025. Samtang hilabihan ang pasalamat sa 10% sa mga Pilipino ngadto sa Ginoo ug 6% sab alang sa maayo nilang pagkaon. Sa susama usab nga survey nga gihimo niadtong Nobyembre ning tuiga, thankful gihapon ang katawhan ning tuiga tungod kay nakalingkawas sila sa bisan unsa mga pagsuway sa kinabuhi. Nakadawat sila og maayong grasya, malipayon kayo ang ilang kinabuhi, adunay igong financial support, pagkaabunda, maayong edukasyon o kaluwasan ng kalinaw sa ilang palibot. May numdumang gitaho sa susamang SWS survey nga nagmalipayon ng Pasko sa 68% sa mga Pilipino diin mas taas kini itandi sa 65% sa miaging tuig. Taliwa man ninuon kini sa daghang mga panghitabo nga nasinati dinhi sa nasod ug sa lokalidad nga nisuway usab unsa kalig-on ang matag Pilipino. Gian Navarro, CCTN News. Mosunod, rehabilitasyon ug infrastructure projects tutukan ni Governor Pamela Barriquatro ug Mayor Nestor Archival sa tuig 2026 kana og daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga ozone na doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. Pag nasira, syempre, wala nang function. Yun ang, doon pumapasok yung mga, ano yung action ng ozone therapy. The blood carries that oxygen. Matag episode, among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Hindi na ako makapagtrabaho, hindi na ako, wala na, nakahiga na lang ako. Dahil sa ozone therapy, gumaling ako. This is your path to a new start. Ozone Med Wellness Clinic New Start.
Mapapanood every Saturday 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhi lang sa CCTN Channel 47. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag Sinisibo! 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 For your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight, that transmission to your home. Sinisibo! 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 Offers you to have fiber optics For your viewing experience, perfect and clear, so fine. so great and affordable for you to enjoy. Sinisibo! Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cebu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo! Your song. Your music. Your listening pleasure. Sing it, Cebu! And if I don't need you, this, my darling, I've been told. Jody was the girl who lived next door. I've known her, I guess, 10 years or more. Saving all my kisses just for you. You got me jumping like a crazy clown, and I don't think you're right to put him down. Since I kissed you, let me live so wide.
It thinks as bad as me, I can find. Hey, hey, set me free. Stupid Cupid, stop picking on me. Ang kinabuhi, puno sa hagit. Sugpil na ka, Dri, ha? Ay, paginarte! Pagdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyab-uyab na ka? Kinsa man ang mga masakitin nato din ay karoon na kinsa! Kung si buti mo'y pasabot na di. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Yung ano pa? Ano itang ka ni Papa? Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong handungon man. Waylaing pagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinanglan nga doon natay relasyon kang Hesus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Balik sa ato mga balita, Gobernador Pamela Baricuatro ug Mayor Nestor Archibal may paambit sa ilang mga plano alang sa tuig 2026. Gikan kini sa rehabilitasyon hangtod na sa paghuman sa mga infrastructure projects. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Giulagway ni Cebu Governor Pamela Baricuatro nga napuno sa hagit ang unang tuig sa iyang liderato. Tuod kini sa mga dagkong katalagbang miigo sa lalawigan, gikan sa magnitude 6.10 nga linog hangtod na sa Typhoon Tino nga nakaapekto sa daghang bahin sa probinsya. Padayonon ni Baricuatro ang rehabilitation efforts ngadto sa mga dapit nga giigo sa maong katalagman. Magigalayin sila sa DNR ug DSUD aron makabaton og relocation site ang mga residenteng namuyo sa mga dapit duol sa landslide, flood-prone ug ubang hazardous areas. There's collaboration between the national agencies and the provincial capital. Kung naasa to'y gusto nga mo donate pa sa Cebu, welcome jud kay inyong donations. Samtang hatagan og pagtaga di Cebu City Mayor Nestor Archibal ang pagpatiwas sa mga dagkong infrastructure projects sa Dakbayan. Apil nini ang pagpatiwas sa Cebu City Medical Center building, ilabi na sa nahabilin niyang mga andana. Giduso usab sa mayor ang pagpayo o pagpatukod sa mataytayan sa lagyong bahin sa syudad. Lakip na ang habig sa barangay Bakayan human nakita nga adunay depekto ang iyang taytayan human sa bagyong Tino. January 1 to June, tanan nga roads should be asphalted itong area para limpyo gyud kayo because we have funds already. During the time karon lisod infrastructure because we don't have budget gamay ra kayo. Ang ato lang siguro nga mangayo ang mga barangay kapitan na 5 ka truck sa o 2 lang una. Pareho ni pasalig silang Baricuatro ug Archibal nga himong sulit ang paggahin sa annual budget ngadto sa nagkanainlaing mga programa ug proyekto alang sa sunod tuig. Everything has to be transparent, everything that we spend for. I'm very particular about that. I always tell them in the capital, this is people's money, you should make sure that it's spent well. I know everybody is suffering because of this calamity that we have, but as being a Cebuano, and we know for a fact the Cebuanos are very resilient. So, well, that's the thing that ang ako lang nalipayan because if we have that kind of situation, we're still in a way back to our own feet, and we're happy actually. Ian Navarro, CCTN News.
Gihingusgan pa sa Cebu Provincial Government ang digitalization sa tanan nga mga transaksyon pinagi sa gidusong nga ordinansahon sa Junta Provincial. Gidusong kini ni Bukal Malcolm Sanchez sa Mandawi City Loan District ang Cebu Provincial Digital Services nga ordinansa aron mahatagan og legal nga basihanan ang maong inisyatiba. Umulon ang usa ka electronic platform aron usahon ang pagproseso ug monitoring sa mga transaksyon. Gikan kini sa buhisan sa permits, clearances, certification, assessment ngadto na sa isig ka departamento ug buhatan diha sa Kapitolyo. Kung mahinayon kini, mahimo na unyang makabayad ang mga kliyente pinagi sa electronic fund transfer, ingon man QR code og e-wallet og online banking. Dulaan sa 8,000 ka mga job order seekers ang nagpangita og trabaho atol sa 15 ka mga job fair nga gipahigayon sa piso karong tuiga. Sagad kanila mga senior high school nga graduate. Ang kasayuran ihatod ni Cristel Joy Filerca. Sa tuig 2025, nakapahigayon og 15 ka job fair ang Peso Lapu-Lapu, kung diin nakatanyag ang mong buhatan og 42,945 ka bakanting trabaho gikan sa 269 ka mga employers. 1,760 kanila ang na-hired on the spot, samtang 6,141 ang na-report sa Peso nga nadawat sa trabaho. 51% sa mga nakatrabaho mga babay, samtang 49% ang mga lalaki. Mato ni Kim Francisco, ang Peso manager, nasagad sa mga nadawat sa trabaho mga senior high school graduates. Mostly ang mga senior high school graduates, may mga na-hire. In fact, ang sa ato ang i-discuss kaganihan, mostly mga production positions ang gusto din sa ato mga job seekers. That's 82% preferred jobs ang sa kanang production work. Daghan kini kung itandi sa Mandawi City nga may kapin 2,000 ka mga registered job seekers ug Cebu City nga may kapin 12,000 ka registered job seekers. Mato ni Francisco nga kini nagpasabot nga mas interesado ang mga job seekers sa ilang gitanyag nga trabaho. Mas interested sila sa mga job vacancies nga gi-offer sa Peso Lapu-Lapu. Variety, no? Daghan og kapilian ang mga job seekers nato sa Peso Lapu-Lapu, considering daghan tag mga industries, no? Dili lang sa manufacturing, sa PEPS, napunta sa mga hotels and resorts ug sa mga malls, no? Mga supermarkets. Atong Disyembre 10, gipasidunggan sa Peso Lapu-Lapu ang ilang mga top employers ug partners ato sa gipahigayon nga Program on Recognition and Awards for Impactful Service Excellence Conference Awards. Kung diin, 4 ka categories ang highlight sa maong award. Ang top 3 Best in Corporate Social Responsibility, top 3 Best in Employee Wellbeing Programs, ug ang top 10 employers nga may pinakadaghan nga hired on the spot ato sa job fair. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Bureau of Jail Management and Penology sa siyudad sa Mandawi nagplano nga magmugna og college education program alang kini sa mga persons deprived of liberty nga makapadayon sa kolehiyo bisan og nagatubang kini og sentensya. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Saganino. Giproseso karon sa Bureau of Jail Management and Penology BJMP Mandawi ang pagtanyag og college education sud sa ilang pasilidad, pagtugot sa mga persons deprived of liberty nga makapadayon sa kolehiyo samtang nagatubang sa ilang sentensya. Matud ni Jail Superintendent Jessie Gingoyon, ang warden sa male dormitory na usa ka alternative learning system kon ALS classroom sud sa prisuhan ang i-rehabilitate alang sa maong programa. So happen also my younger sister. Siya po dito sa usa sa mga focal person sa Mandawi City College. So ano mo ni Attorney Erickson. Siya po yung focal person dito. So po itong ipatabangan diri sa Mandawi natin na project program. Puli na kung siya ma-realize. Si Senior Inspector Rosel Paraceli nga nagdumala sa female dormitory ang nagtrabaho usab sa pag-develop sa plano nga college education program para sa mga PDLs. Ang BJMP Mandawi nagproseso karon sa usa ka Memorandum of Agreement uban sa mga partner nga institusyon ug ang target nga implementasyon ang gitakda sa tuig 2026.
ubos sa gipropose nga programa. Ang kwalipikadong mga piniriso nga nakahuman sa K-12 ang tugutan na mo-enroll sa mga kurso sa kolehiyo, naglakip sa Business Management ug Information Technology. Giingon ni Gingoyon nga ang inisyatiba gihimo uban sa suporta sa Mandawi City Local Government Unit ug Mandawi City College ug nagpadayon ang koordinasyon sa City College aron mapatuman ang proyekto. Gihimok-atan ni Gingoyon nga ang pasilidad sa prisuhan kinahanglang magpunting sa rehabilitasyon ug dili lang sa pagsilot. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mga reforma alang sa rehabilitasyon sa mga inmates sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center himuon ubos sa bag-o nilang warden. Magpabilin luag ang mga silda karon gumikan sa paspas nga pagdungog sa mga kaso. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Hatagan og dakong pagtagad sa bag-ong warden sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center kon CPDRC ang rehabilitasyon sa mga inmates paingon sa hingpit nilang kabag-uhan. Ipatuman sa warden nilang si Dr. Felipe Montejo ang therapeutic modality program diin himong holistic ang pagpaubos sa rehabilitation ngadto sa mga persons deprived of liberty kun PDLs. Langkuban kini sa managlay mga kalihukan gikan sa relihiyosong activities ug uban pa aron sila mamahimong responsable. Kini aron dili na mabalik sa nang-agi mga kasalanan hangtod nga sila makagawas na. O kaning therapeutic community modality program usa sa siya sa makatabang para sila responsible sila pa tao kay naman ng meeting ikuan sila sa mga problema isulti nila dito. Sa kasamtangan, anasa 977 ang iyap sa mga inmates sulod sa CPDRC. Mas luwag kinigikan sa maximum capacity nga 1,500 ka mga PDLs. Resultay nun kini sa paspas kadagan sa hearing sa mga kaso. Ilabi na nga sagad sa mga PDL, nag-atubag og kasong may labot na ang ginidiling drugas. Apan di gyapon mangumpiyansa ang CPDRC kung isgutan ang hugot ka seguridad sa sulod. Maong kanunayon nila ang Greyhound operations ug uban pa. Mandate din ni Gobernador pa nga itong mga may kaso kung kinahanglan na nga i-release with the court order, i-release din siya, di nato to i-hold. Padayon ng gihapon ni Montejo ang nabantog ng dancing inmate sa CPDRC. Plano usab nga i-upgrade ang dance presentation sa mga PDL isip kabahin sa ilahang rehabilitation activities. Kini aron mas modasig usab sa pagtabang ang ubang mga mosaksi sa ilang mga sinayawan. Makaya na sa atong mga choreographer na i-improve na ito ang ilang dancing. Kaya mo naman ginaiba mo na trademark sa CPDRC ang dancing inmates. Ian Navarro, CCTN News. Mosunod, kapin 300 ka mga suspitsado sa lain-laing krimen nadakpan sa PRO7 sud sa usa ka semana nga operasyon. Kana og daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga ozone na doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. Pag nasira, syempre, wala nang function. Yun ang, doon pumapasok yung mga, ano yung action ng ozone therapy. The blood carries that oxygen. Matag episode, among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Hindi na ako makapagtrabaho, hindi na ako, wala na, nakaiga na lang ako. Dahil sa ozone therapy, gumaling ako. This is your path to a new start. OzoneMed Wellness Clinic New Start. Napapanood every Saturday 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules, 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhilang sa CCTN Channel 47. Sa kulay
Patiun ko Dihay Pinay namin yo og hapon nga tigulang og hubakon Sugod siya kay iya lang hokhokon og iya lang oto-otoon Ay pas Sayawin day, surain day, surain day, surain Ang kinabuhi, puno sa hagit. Sugpil na ka, Dri, ha? Ay, paginarte! Magdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyab-uyab na ka? Kinsa man ang mga masakitin ako din ay karoon ha, kinsa! Kung sibuti mo'y pasabot, Daddy. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kana imong mga babae. Kasuko. Yung ano pa Pag-uwitang ka ni Papa Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman hanap na Dear Tatay, Tunog na unlod na Nganong Way laing paagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinahanglan nga doon natay relasyon kang Hesus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na Sorry, ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection And for the signal of your cable TV. So fast and straight that transmission to your home Sinisibo, sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics For your viewing experience, perfect and clear, so fine. So great and affordable for you to enjoy Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy Sinisibo. Your song, Your music. your listening pleasure. Sing it Cebu! And if I don't need you, This, my darling, I've been told. Jody was the girl who lived next door. I've known her, I guess, 10 years or more. saving all my kisses just for you. Yes! You got me jumping like a crazy clown. And I go feature what you put it down. Since I kiss me, love you lips so wide. The things that bothers me is nothing I can find. Hey, hey, set me free. Stupid Cupid, stop picking on me.
Balik sa ato mga balita, kapin 300 ka mga suspek sa nagkadayang krimen ang nadakpan sa PRO7 sud sa kasimana nga dungan nga anti-criminality operation sa tibuok Central Visayas. Kini subay na sa pagpatuman sa seguridad sa holiday season. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Suertres kolekto nga gitumbok ka high-value individual ang napusasan sa mga sakop sa PNP Drug Enforcement Group Special Operations Unit 7 atol sa gilusig nga bypass operation alas 12 sa udto kagahapon dito sa sitio San Vicente Purok 2, Barangay San Pedro sa sudad sa Bugo. Ang suspitsado nga nadakpan sa kapulisan giila nga si Edsel Raffles Flores alias Ed, 34 anyos, Suertres kolektor nga residente sa mga lugar samtang nakaikyas ang iyang kauban nga giila nga si Stevenson Hatamosa. Nakuha sa mga operatiba ang mga dagkong puto sa gituang shabu nga motimbang sa 1,117 grams nga doon standard drug price nga 7.5 million pesos. Unang nakadawat og impormasyon ang PNP DEG SOU 7 may kanabutan sa pagpamarigyag illegal nga druga sa mga Suertres kolektor. Katungod ani ila kini gipaubos sa monitoring human makuha ang tanang kasayuran gilusad gilayon ang bypass operation sa pakigalayon sa Philippine Drug Enforcement Agency 7, Regional Intelligence Unit 7, Bugo City Police Station ug Integrity Monitoring Enforcement Group 7 nga resulta sa pagkasikop sa suspitsado. Apan ang kauban ini nga si Hatamosa ang nakasibat sa diha nga nakamatikod nga mga pulis ang ilang nga nakatransak kasamtang ang kustodiya sa Bugo City Police Station Custodial Facility ang suspitsado samtang ang mga nakuhang ebidensya giduso na sa PDEA Regional Forensic Office 7 alang sa himuon nga chemical analysis. Giandam na ang kasong kanapasan Section 5 ug 11 Article 2 Republic Act 9165 ang ipasaka sa kapulisan batok sa suspitsado. Arnold Bustamante, CCTV News. Lapu-Lapu City Police Office nakasakmit og 18 ka kilo sa illegal nga druga sa tuig 2025. Samtang kapin 700 usab ka mga wanted persons ang nasikop. Ang kasayuran ihatod ni Cristel Joy Felerca. Nakasakmit ang Lapu-Lapu City Police Office og 18 ka kilo nga illegal nga drogas sukad ni atong Enero hangtod Disyembre 15 ning tuig 2025. Ang 16.4 ka kilo ni ini gidudahang shabu nga may standard drug price nga 111,620,844 pesos. Samtang ang 1.6 ka kilo ni ini marijuana nga may standard drug price nga 201,020 pesos. Ang LCPO nakapahigayon og 558 ka mga operasyon ning tuiga nga niresulta sa pagkasakmit sa maong mga illegal nga drogas ug pagkasikop usab sa 29 ka mga high value individual ug 585 ka mga street value individual. Samtang 63 usab ka mga individual ang nasikop human makuha og loose firearms. Sa kinatibuk-an, 127 ka loose firearms ang anaa sa kustodiya sa kapulisan. 69 ang na-recover, samtang 58 ang voluntary surrendered. Ning tuiga usab, 77 ka mga most wanted persons ug 630 ka other wanted persons ang ilang nasikop. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Buenas tanan, mo isabin yung Arsobispo o inyong amigo, mo timbaya ko sa tanan gyud. Happy New Year. Naidaghang rason nga nawang angay ta mag-happy. Una, taga-antag bagong sinugdanan sa Ginoo, no? Bisan sa mga kapakyasan, nunay bagong sinugdanan nga maghatag nato bagong kinabuhi. Sugod tag bag-o. Uban kita kanunay sa Ginoo. Kaya nasayod ta kung dunay Dios atong kinabuhi, dili ta mawala ug doon na tay maayo nga kapaingnan. So I wish you all the best. The best means stay with God. Be close to Him. That is the best thing that can happen to each one of us. Happy New Year. Happy New Year. Mo kadto ang naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47 sa ngano sab sa kong partner nga si Attorney Danica Caballes. Ako si Dennis Tabar. Handon ugma at ang ato ang tinuyong presentasyon din atong lantawon pagbalik ang mga dagko nga mga panghitabo sa milabayng 12 ka buwan pinagi sa ato ang Sayri 47 year-ender. Handon ugma dinig hapon sa inyong paboritong tulumanon, Sayri 47.